Kung talaga daw na abogado etong si Sara Duterte, na sa tingin ko ay duda ang marami sa kanyang pagiging totoong abogado, nakakapagduda naman kasi. Unang-una, yung kanyang pananalita, kung paano siyang mag-respond sa mga interviews, hindi mo iisipin talaga na matino, hindi mo rin iisipin na mataas at may dunong, mataas ang pinag-aralan at may dunong. Kasi pag sinabing abogado, pag ikaw ay lawyer, mataas sigurado ang pinag-aralan mo. Isa yan sa mga iginagalang ng ating lipunan na propesyon. Isa yan sa mga tinitingala ng ating lipunan na propesyon. Pero, talaga ba? Eto, Diyos ko nakakahiya sa mga magagaling na abogado. Kasi hindi mo talaga kakikitaan ni katiting ng pagiging abogado etong si Sara Duterte. Yun yung sinasabi rin ng mga kababayan natin. Alam mo daw dapat yung basic rule. Kasi daw, eto yon, ang konsepto daw ng burden of proof at presumption of innocence ay pundasyon ng patas na proseso. Ang pag-ignore dito at ang pag-demand ng ganitong hakbang ay hindi lamang questionable, kundi nakakahiya para sa credibility netong sa Sara Duterte nga daw bilang legal professional. Ang sinasabi kasi ni Sara Duterte, hinahamon niya na dapat daw ay magpa-drug test etong si PBBM. Dapat merong challenge or dapat daw ay kapag merong ganitong challenge, ay isasubmit ka agad ang sarili para sa challenge na yon. Ang tanong kasi, sino ba ang matagal nang nag-aakusa ng mga ganito sa nasa Malacanang? O di ba kayo? Ang dami nyo na ring imbento at mga peking kuno ay nagpapatunay na bangag nga ang nasa Malacanang. So may effort kayo para patunayan yung claim nyo. Kaya lang kasi, lahat yun ay failure. So sa puntong ito, ang sinasabi, ikaw na nag-aakusa ka, ikaw ang may obligasyon na magpakatotoo or magpatotoo. Basic principle nga daw ito sa batas. Ang burden of proof ay laging nasa accuser at hindi sa inaakusahan. Yan ay mukhang hindi daw alam na sa Sara Duterte dahil hindi daw naman talaga ito totoong abogada. Ang saklap.